Ngayong umaga, nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking opisina, inaayos ang aking puting bata at nakatingin sa plakang may nakaukit na titik. Dr. Maria Santos, PhD, punong siruhano ng neurosurgery. Lahat ng nakasulat doon bawat titik, bawat titulo bungangang walang bilang na araw na binayaran ng pawis, luha, at dugo. Mas maingay kaysa karaniwan ang departamento ng neurosurgery ngayon. Inannounce ng direktor ng ospital na tatanggap ang pamunuan ng isang internasyonal na eksperto mula sa Germany, isang dumating para sa palitan ng kaalaman at pakikilahok sa makonsulta ukol sa makumplikadong kaso. Hindi ko masyadong pinahalagahan ang balitang iyon. Ang aking pangunahing responsibilidad ay ang mapasyente. Kinuha ko ang record ng sakit at lumabas sa koridor ng ward. Yumuyu ko. Samga datos. Nega vital signs. Nega pasyente. Sa kwarto numero 8. Sa paligid ko ay naririnig ko ang mabibilis na hakbang ng nurse at ang kanilang maingat na mga tagubilin. Mula sa dulong koridor, may nakitang grupo ng tao ang kamag-anak ng pasyente. Sa unahan ay lumalakat ang direktor, nakangiti at masayang nakikipag-usap. Sa likod niya ay isang lalaking naka-dark suit, may kumpiyansang lakat, at nakasiksik ang makamay sa bulsa ng pantalon. Noksolito ang lalaki, at ang kanyang mababang tinig na may bahid ng kayabangan ay kumakalat sa buong koridor. Sinabi niya sa direktor na ang sistema ng kagamitan sa aming ospital ay marami pa ring kakulangan kung ihahambing sa internasyonal na pamantayan. Ang masalitang papuri na hinaluan ng kritisismo ay malinaw na nagpapakita ng isang taong naniniwala na mas mataas siya kaysa sa iba at dumating doon para ipamahagi ang kanyang kaalaman. Nagpatuloy. Akong magsulat sa record ng sakit ng walang pagbabagong na ritmo. Ang boses na iyon kahit hindi ko narinig ng 15 taon ay agad kong nakilala. Si Daniel Cruz. Ang lalaking walang awang yumurakan sa natitirang dignidad ng isang mahirap na estudyante sa medisina. Huminto ang grupo sa harap ng nurse station, 3 hakbang lamang ang layo mula sa akin. Ipinakilala ng direktor kay Daniel ang organisasyonal na istruktura ng departamento ng neurosurgery. Tumango si Daniel, inikot ang tingin sa lahat ng bagay, at natigil ang kanyang paningin sa akin. Dun lamang dahan-dahan akong nagtaas ng ulo, isinara ang folder, at direktang tumingin sa muhang taong nakatayo sa harap ko. Nagtatakpo ang aming ngatingin. Ang ngiting nakagawi sa kanyang labi ay nawala, at ang mapakmataas na ekspresyon ng kanyang mukha ay nanatiling na yelo. Lumaki ang kanyang mata. Ilang beses siyang kumindatan, parang sinisikap na malaman kung tunay o ilusyon ang babaeng nakabuting puting bata na nakatayo sa harap niya. 15 taon na ang nakakaraan, payat akong batang babaeng maitim ang balat, nakasuot ng kupas na damit, umiyak sa ilalim ng ulan. Ngayon, nakatayo ako dito, kalmado at di matitinag. Humakbang pataas ang direktor at masayang ipinakilala, ito po si Dr. Santos, isa sa mapinakamahuhusay na siruhano ngaming ospital. Siya po ang magsasama sa inyo, Profesor, sa konsultang ito. Ibinuka ni Daniel ang bibig para magsalita, ngunit tila natigil ang ngasalita sa kanyang lalamunan. Nagmadali siyang inilabas ang makamay mula sa bulsa. Mahinahon akong ngumiti ang karaniwang ngiti na ginagamit ko sa pakikipag-ugnayan sa mga katrabaho. Tumango sa direktor, iniabot ko ang kamay kay Daniel. Magandang umaga po, Professor Cruz. Ikinalulugot ko ang aming pakikipagtulungan, malinaw kong sinabi. Iniabot ni Daniel ang kanyang kamay bilang tugon. Malamig ang palat niya, at bahagyang nanginginig. Tumingin siya sa akin, sinisikap na hanapin kahit isang kislap na mga kilalang damdamin, ngunit walang nakita. Agad kong inangat ang aking kamay, huminging paumanhin sa pamunuan na sinasabi na kailangan ko pang ituloy ang aking rounds, at pumihit para umalis. Sa likod ko ay lumubog ang katahimikan. Alam ko na nakatayo pa rin si Daniel doon, na paralisa, at tinitingnan ako habang lumalayo. Ang marurumhang nakaraan na matagal niyang itinago ay ngayon ay harap-harapan na niyang kinakaharap. Nang gabing iyon, nagtipon ang lahat ng pangunahing doktor ng departamento ng neurosurgery sa malaking conference room, nagsimula ang interhospital consultation. Nakatayo si Daniel sa podium. Bumalik ang kanyang kumpiyansa. Iprinisanta niya ang protokol, nege operasyon para sa pagalis, nege isang komplikadong meningioma. Sa screen ng projector ay makikita ang kahangahangang datos ang tagumpay ng operasyon at napakababang mortality rate na personal niyang naisagawa sa Germany. Ang mga batang doktor sa bulwagan ay nagbubulong-bulongan ng may pakamangha. Si Daniel ay walang tigil sa pagsasalita, paminsan-minsang tinitingnan na ako na nakaupo sa unang hanay. Nais niyang patunayan ang kanyang katayuan bilang eksperto.
Nang matapos si Daniel, sumabog sa palakpak ang bulwagan. Ang direktor, na namumuno sa pagtitipon, ay nag-imbita sa mga doktor na ibahagi ang kanilang opinyon. Tahimik na itinuon ko ang aking kamay. Tahimik ng palakpak. Tumango ang direktor, inanyayahan ako sa mikropono. Tumayo ako at, habang tinitingnan ang mga slide sa screen, sinimulan ang aking pagsusuri. Kagalang-galang na Profesor Cruz, ang protokol na inyong inimungkahi ay mukhang walang kapintasan sa teorya, ngunit sa partikular na klinikal na kasong ito ay nakakita ako ng tatlong mapaminsalang kakulangan. Una, ang pasyente ay isang matatandang tao na may kasaysayan ng atrial fibrillation na uminom ng anticoagulants. Ang inyong protokol ay nakmimis ng yukto ng komprehensibong pagtatasa ng coagulation system ng dugo bago ang operasyon, na lumilihang ang napakataas na panganib ng malawakang pagdurugo sa operating table. Pangalawa, ang tumor ay matatagpuan malapit sa superior sagittal sinus. Nakmumungkahi kayo ngang direktang excess ng walang plano para sa kaso ang venous sinus thrombosis. At pangatlo, ang oras ng vascular clamping sa inyong pamamaraan ay lumalagpas sa threshold ng ischemic tolerance ng utak sa mga pasyente sa ating rehiyon. Isang mamatay taong katahimikan ang gumagabag sa bulwagan. Nakatuan ang lahat tingin kay Daniel. Pamumula ang kanyang mukha. Nag-atubiling tumingin siya sa screen, sinisikap na makahanap ng kontraargumento, ngunit ang aking itinuro ay partikular na propesyonal na kaalaman na nangangailangan ng praktikal na karanasan sa kontekstong Pilipinas, na hindi maaring malaman ng isang taong humahabol ng perpektong nga numero sa ibang bansa. Tumingin si Daniel sa unang hanay at ngayon lamang niya maingat na nabasa ang plaka sa aking mesa. Malinaw na nakikita ang titulo na punong siruhano, PhD na patigil siya. Ang babaeng minsan niyang itinuturing na sagabal sa kanyang karera ay ngayon ay nakaupo doon at inilalantat ang kanyang mapropesyonal na pagkakamali sa harap ng daan-daang mga katrabaho. Natapos ang konsulta sa maikting na kapaligiran. Ang protokol ni Daniel ay kailangang ganap na baguhin alinsunod sa mga rekomendasyon ng aming departamento. Unti-unting umalis ang mga tao. Tinipong ko ang aking mga dokumento at lumabas sa koridor. Naghihintay si Daniel sa akin sa kanto malapit sa hagdan. Nang makita niya ako, humakbang siya patas, humarang sa daan. Maria, ikaw ba talaga iyan? Naging mahinahon ang kanyang tinig. Maliwanag na naririnig doon ang hindi mapigilan na pagkagulat. Huminto ako at, mataas ang ulo, tumingin sa kanya. Profesor Cruz, pakiusap na sundin ang tamang etika sa loob ng ospital. Ako ay si Dr. Santos. Narito tayo para sa trabaho, at umaasa ako sa inyong profesionalismo. Nakunot ang kanyang nuat nais na ipatong ang kamay sa aking balikat. Hindi ko inakala na nandito ka, na magiging siruhano ka, isang taong makakaupo sa tabi ko, hindi isang pagod na kasambahay gaya ng isinumpa mong iyong ina. Tama na. Pinigilan ko siya, na ipantay at walang emosyong tinik. Ang aking kalamigan at determinasyon ay nagpigil kay Daniel na humakbang paatras. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Pamumutla ang kanyang muha. Hindi na siya binigyan ng kahit isang tingin, at dala ang aking folder, naglakad ako papunta sa aking opisina. Nang makabalik sa aking sariling opisina, sininehan ko ang pinto at umupo sa silya. Binunot ko sa drawer ng mesa ang isang guhit sa wax. Ipinapakita nito ang isang pamilyang binubuong 2 tao, ang nanay na nakasuot ng puting bata at isang maliit na batang lalaki na may hawak na dilaw na bulaklak. Sa sulok ng guhit ay may sulat sa makulay na bata na titik, para sa Nanay Maria, ang aking superhero. Mahal kita, Gabriel. Lumambot ang aking puso. Ang aking anak na si Gabriel ay ang tanging pinakmumulan ng lakas na humugot sa akin mula sa putikan. Habang tinitingnan ang guhit, muli akong nahulog sa mga alaala ng mga mabibigat na taon. Noon, nang nasa ika-4 na taon na ako ang kursong medisina sa universidad, nagbuntis ako. Si Daniel ay nakatanggap ng grant para sa apprenticeship sa Germany sa tulong ng pamilya ni Carla, anak ng Deputy Secretary ng Department of Health. Nagpadala siya sa akin ng maikling mensahe ng paghihiwalay at sinara ang kanyang telepono. 3 araw pagkatapos, ang kanyang ina ay pumunta sa aking maliit na kwarto sa dormitoryo. Ibinato niya sa mesa ang isang papel, isang kasunduan para sa pagpapalaglag at pagtigil na relasyon. Ininsulto niya ang aking pinakmulan mula sa lalawigan, tinawag akong ahas na gustong gumamit ng pagbubuntis para mapigilan ang karera ng niyang anak. Sa papel na iyon ay walang pirma ni Daniel. Napakaduwag niya para kahit isang salita ay hindi niya nakaya, nagtatago sa likod ng kanyang ina. Hindi ako pumirma. Nang gabing iyon ay umalis na ako. Mula nun ay nagsimula ang isang hanay ngang madilim na mga araw.
Nagtrabaho akong tagalinis sa laboratorio, at sa gabi ay naghugas ng pinggan sa isang tsarinderya para kumita ng pambayad sa pag-aral at mga bisita sa doktor. Nanganak ako ng mag-isa sa isang maliit na klinik. 3 araw pagkatapos manganak, nagpigil sa ngipin at binalot ang aking tiyan, sumakay sa jeep papunta sa universidad para sumagot sa eksamen sa pathological anatomy. Nakongako ko sa aking sarili na kahit kailangan pa akong magdugo, maabot ko ang mga rurok sa medisina. At ginawa ko nga ito. Residency, pagkatapos ay fellowship at doctoral dissertation. Bawat hakbang ko ay ginawa ko laban sa kirot na idinulot ng kanyang pamilya sa akin. Ang katok sa pinto ay nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Inilagay ko ang guhit sa drawer at sumigaw ngang pumasok. Binuksan ang pinto at pumasok si Daniel. Nabalik ang kanyang pagpapanatiling ng sarili. May hawak na record ng pasyente. Lumapit siya sa aking mesa at nagsalita ngang may diin na profesional na tono. Dr. Santos, bukas ngang umaga ay may operasyon kayo para sa pag-alis ng brain tumor ngang batang babay na si Anika. Pinag-aralan ko ang kanyang record. Ito ay isang komplikadong kaso. Pinahintulutan ako nege pamunuan na panoorin ang operasyon para maasuri ang praktikal na kasanayan nege mege siruhano nege inyong departamento. Tumingin ako sa kanya. Nais niyang mabawi ang kanyang mukha pagkatapos ngang kabiguang naranasan sa konsulta. Nais niyang manindigan sa likod ko at humusga sa aking kahusayan sa pamamagitan, nenge, mege, mata, nege, isang internasyonal na eksperto. Tumango ako at hinila ang record ni Anika patungo sa akin. Mayos, Professor Cruz, bukas ng 8 gram umaga ay nasa operating room 3 kayo. Pakiusap na mahigpit na sundin ang mga alituntunin ng asepsis at huwag akong abalahin habang nagtatrabaho. Nangiti ng pilit si Daniel at, lumiko, lumabas. Tinatanda ko siya habang lumalayo, at nasa isip ko, ipapakita ko sa kanya kung paano hawak ng babaeng itinakwil niya ang buhay ng ibang tao. Eksakto sa 8:00 umaga, nag-alap ang mailaw sa operating room 3. Nagsimula ang operasyon para sa pag-alis ng brain tumor ng maliit na si Anika. Maigting at seryoso ang kapaligiran sa loob ng operating room. Monotonong tumitibok ang ventilator. Nakatayo ako sa pwestuan ne punong siruano. Nakatuon ang geking tinjing sa ipisan ne operating microscope. Bawat galaw sa pagbubukas ng duramater ay mahinahon at tumpak hanggang sa milimeter. Nakatayo si Daniel ng eksakto sa likod ko, kalahating hakbang lang ang layo. Nakasalot ng sterile na damit. Tinataguan ng maskara ang kanyang muha. Mula sa yuktong pagbubukas ng bunggo, patuloy na nakikialam si Daniel. Dr. Santos, dapat kayong gumawa ng hiwa na umiwas sa lateral sulcus, mas makikita ang tumor sa ganong paraan, ang patronizing na puna niya. Hindi ko itinaas ang ulo, nagpatuloy na gumagamit ng ultrasonic scalpel. Ako ang punong siruhano. Pakiusap na manahimik ang profesor at hayaan ninyo akong mag-concentrate. Inubo si Daniel, halata na hindi nasisiyahan, ngunit tumahimik. Ang tumor ni Anika ay nasa isang lugar na mahirap abutin, malapitan ang komplikadong sistema ng ugat ng utak. Hiniling ko sa aking asistan na iabot ang vascular clamp. Biglang kumukurap ng pula ang blood pressure monitor. Tumunog ang alarma. Isang abnormal na maliliit na arterya na nakatago sa ilalim ng tumor ay pumutok. Ito ay isang congenital vascular anomaly na hindi nakikita sa MRI scan. Dumanas ng dugo na bumabagsak, binabaha ang maliit na operating field sa ilalim ng microscope. Ganap na nalubog ang aking paningin. Sumiga ang anesthesiologist na mabilis na bumabagsak ang presyon ng pasyente. Nagpanik ang buong team. Nerbyoso na iniabot ng nurse ang aspirator. 2 asistan ang napatigil, nanginginig ang kanilang nga kamay. Sa likod ay narinig ang takot na tinik ni Daniel. Humakbang siya pataas, sinisikap na palitan ang aking pwesto. Layuan ninyo ako. Hayaan ninyo ako. Sa ganitong pagdurugo, makakaroon ng brain death ang pasyente. Nanatili akong matatag, tulad ng isang bato. Tumayo sa lugar, iniutos kong bakal na tinig, walang gumagalaw, lahat ay ganap na manahimik. Anesthesiologist, agarang control the hypotension, panatilihin ang systolic pressure sa 60. Nurse, isa pang aspirator, 2 aspirator sa buong kapangyarihan. Ihanda ang hemostatic sponge at microsurgical forceps. Ang tanging tunog sa operating room ay ang mabilis na tibok no cardiac monitor at ang hiyis no aspiration system. Hindi ko inalis ang aking mga mata mula sa microscope. Sa maliit na espasyo, enige operating field, patuloy na dumadasos enigen dugo. Sa kalamigan na pinihasa ang libu-libong oras sa operating table,
pinamamahalaan ko ang dalawang aspirator, patuloy na nililinis ang genasan ng dugo, lumilikang ang visual clearance ng bawat 10 bahagi ng isang segundo. Sa pamamagitan ng microsurgical forceps, maingat na ipinasok ang hemostatic material gamit ang kaliwang kamay sa pinahihinalaang lugar ng pakasira ng ugat, lumilihan ng pansamantalang presyon. Unti-unting naging malinaw ang operating field. Ang pagputok. Isang maliit na titanium clamp ay inilagay ng tumpak sa lugar ng pinsala, inisara ang butas. Tumigil ang pagdurugo. Dahan-dahang nagsimulang tumaas ang presyon ng batang babay. Nagbuntong hininga ang ginhawa ang buong operating room. Tumingin sa akin ang naasistan ng may pagalang. Microsurgical suture. Patuloy ko sa parehong pantay na tono. Sa loob ng 3 minuto, nagtahi ako ng 4 na tahi. Inibalik ang dingding ng ugat. Mayos, tiyak, at tumpak ang lahat ng galaw gaya ng isang nakaprogramang makina. Nagpatuloy ako sa pag-alis ng natitirang bahagi ng tumor. Napakagaling ng operasyon. Inagaw namin ang bata mula sa kamatayan. Nang lumabas sa operating room, tinanggal ko ang maskara at itinapon ang maduduming guantes sa lalagyan ng medikal na basura. Sumusunod si Daniel sa akin. Pabago-bago ang kanyang nahakbang. Lumapit siya sa lababo at tumayo sa tabi ko. Saan ninyo pinigala ang ganitong kasanayan sa pamamahalaeng krisis? Nanginginig ang kanyang tinig. Ang ganitong kalamigan at microsurgical precision sa sitwasyon ng malawakang pagdurugo kahit sa Germany ay bihiraang. Binuksan ko ang tubig. Tumingin sa aming refleksyon sa malaking salamin, pagkatapos ay lumiko at direktang tumingin sa mga mata ni Daniel. Ano sa palagay ninyo ang ginawa ko sa loob ng 15 taon? 15 taon ko pinikpik ang ngipin, tiniis ang nakahihiyan na ginawa sa aking ng inyong pamilya lahat ng iyon para sa araw na ito. Para sa araw na nakatayo ako sa harap ninyo at pinapatunayan ng aking profesionalismo na wala kayong karapatang hamakin ako. Naging maputla to. Naging maputla tulad ng bangkay ang mukha ni Daniel, humakbang siya paatras. Ganap na nakras ang aking mga kamay na humahawak ng scalpel ang pakmamataas at kayabangan ng internasyonal na propesor. Pinunasan ko ang aking makamay at tahimik na lumakad sa tabi niya papuntang locker room. Ang larong ito ay nagsisimula pa lamang. Ilang araw pagkatapos na mailigtasan si Anika, lalo pang lumago ang aking autoridad sa departamento ng neurosurgery. Sa mga koridor ng ospital ay nagkakalat ang mga halonghanga tungkol sa aking kahusayan sa pamamahala ng vascular complications. Sa parehong panahon, nagsimulang maghinala ang asawa ni Daniel na si Charla. Patuloy siyang tumawag sa madating katrabaho ni Daniel sa departamento, nagtatanong tungkol sa isang doktor na babae na nagngangalang Maria. No Huwebes ngang umaga, nakaroon ng siyentipikong simposium sa ospital. Si Daniel mismo ang humiling sa pamunuan na makapagpresenta tungkol sa vascular surgery ng utak. Tinukoy niya ako bilang co-presenter, na nagpaliwanag na nais niyang suriin ang operasyon ni Anika bilang isang buhay na halimbawa. Punom na doktor, pamunuan, at making makamamahayak mula sa makamedikal na publikasyon ang malaking bulwakan. Si Daniel, nakasupak ng maliwanag na abong ternong elegante at kumpiyansa, ay nakatayo sa podium, nagpapahayak ng nga-advance na medical na teorya. Kumikilos siya tulad ng isang bihasa na eksperto. Nang dumating ang bahagi ng pagsusuri ng tunay na kaso, magalang niyang inanyayahan ako sa entablado. Kinuha ko ang remote ng projector at tahimik na tumaas. Pinagana ko ang video recording ng sandaling naganap ang pagputok ng ugat. Sa malaking screen ay malinaw na nakikita ang aking maduduming guantes, tiyak at tumpak na magalaw sa maliit na operating field, ang teknik ng tuloy-tuloy na aspiration at lokal na hemostasis. Mga kagalang-galang nakatrabaho, malakas kong sinimulan. Ang teknik ng paglutas ng intraoperative vascular rupture ay hindi isang swerteng aksidente. 5 taon akong nagsagawa ng pagsasanay sa laboratorio sa daan-daang mga hayop para makamit ang ganap na katumpakan. Bawat galaw ay may siyentipikong batayan na nagpapahintulot na mabawasan ang oras ng paghinto ng pagdurugo sa wala pang 3 minuto na tinitiyak ang pinakamataas na kaligtasan para sa manafunksyan ng utak ng pasyente. Sumabog ang maingay na palakpak. Ang mahanga na tingin ng kagalang-galang na nakatatandang katrabaho ay nakatuon sa akin. Nakatayo si Daniel sa tabi, ngumingiti ng may kalkulasyon. Nang halos tapusin ko na, lumapit siya at kinuha ang mikropono. Salamat, Dr. Santos, para sa kahangahangang presentasyon, malakas niyang sinabi. Kagalang-galang na pamunuan, mga katrabaho, sa harap ng ganitong galinggaya ngay Dr. Santos, lubos akong humahanga. Kailangan ng ating medikal na larangan ng ganitong mga tao na may natatanging praktikal na kasanayan. Ngayon,
Sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi ang isang makasaysayang desisyon. Nagpaplanong magtatag ng internasyonal na sentro ng neurobiological research dito mismo sa Pilipinas. At nais kong ianyaya si Dr. Santos na humawak ng pinakmamalaking posisyon bilang Deputy Director para sa Scientific Research at maging kasosyo ko sa pagbuangang proyektong ito. Naniniwala akong ang pagsasama ng aking resources at ng kanyang talento ay hahantong sa mangga dakilang tagumpay. Umugong ang bulwagan. Ang manaktatakang tingin ay nakatuon sa amin, lumiko si Daniel sa akin. Ang kanyang tingin ay nagpapahayag ng paggalang sa talento, ngunit sa kaibuturan ay malamig na kalkulasyon. Nais niyang itali ako sa pamamagitan ng ilusyonaryong kaluwalhatian, gawing kasangkapan para sa pagliligtas ng kanyang karerang gumuguho sa Germany. Hindi ko siya pinayagang magtamasa ng tagumpay kahit isang segundo. Inagaw ang mikropono mula sa host, tumindik ng maayos sa harap ni Daniel, at ang aking tinik ay kumakalat bilang alingawngaw sa buong bulwagan. Professor Cruz, magkaroon ng konsyensya. Ito ay taunang siyentipikong kumperensya ang ospital, isang lugar kung saan tinatalakay natin ang medisina at buhay ng mga pasyente. Hindi ito entablado para sa inyong mapantasyang proyekto na ang layunin ay linisin ang inyong pangalan. Ang tinutukoy ninyong mga resources iyon ay talagang pag-aksaya ng pondo mula sa inyong dating laboratorio, na kung saan may pagsisiyasat laban sa inyo sa Germany, hindi ba? Huwag kang magbalat ng maskarang eksperto para manipulahin ang media at samantalahin ang intelektual na gawa ng katrabaho. Kailangan ng aming ospital ng mga doktor na nagliligtas mula sa puso, hindi magumagamit ng podium para itago ang kanilang mga kabiguan. Isang malamig na katahimikan ang lumukop sa bulwagan. Ang aking tuwirang pahayag ay sinawirang ang pekeng palabas na maingat na inayos ni Daniel. Napatigil siya sa entablado, maputla ang kanyang mukha. Nagsimulang mag-usap-usap ang doktor tungkol sa mga madilim na mansa sa karerangang internasyonal na eksperto. Lumiko ako at bumaba mula sa podium, ibinalik ang mikropono, at iniwang mag-isa si Daniel sa entablado, pinahihirapan ng kahihiyan at daan-daang mapanuyang tingin. Sumabog ang iskandalo sa ospital ng araw ding yon. May lihim na nag-record ng sandali ng pigilan ko si Daniel at nag-post sa group chat ng ospital sa Messenger. Ang headline ay kapansin-napansin. Babaeng doktor, inilantad ang manipulasyon ng internasyonal na medikal na eksperto. Hindi ko pinansin ang nasismis at nagpatuloy sa pagtanggap ng mapasyente, nang biglang narinig ko ang kalatuking ingay ng mataas na takong sa koridor. Marahas na binuksan ang pintong aking opisina, lumitaw si Charla. Suot niya ang mamahaling designer na damit at bag na gawa sa balat ng buhaya. Maingat na nakabalba ang kanyang muha, ngunit hindi mapigilan ang galit na nakatago. Sa likod niya ay ilang nurse na sinisikap na pigilan siya, ngunit itinaboy niya sila. Tahimik na pinahintulutan ko ang manars na umalis at sarili ko ang nagsarang pinto. Ibinato ni Carla ang bag sa aking mesa. Nakapikit ang mga kamay sa balakang, nagsimula siyang sumiga. Maria Santos, napakaahas mo. Noon ay nakikita mo sa aking asawa, at ngayon na naging matagumpay siya, sadya kang nag-set up ng bitag para mapahiya siya sa harap ng buong ospital. Ginisa mo ang ilang chismis mula sa Germany para mapahiya siya, inisip mo ba na bulak ako? Tinanggihan mo ang kanyang alok ng pakikipagtulungan at sinabing sa network para makmukhang marangal. Pero ang iyong layunin ay makuha ang kanyang pansin at ibalik siya. Totoo yan. Tahimik na nakaupo ako sa silya, nakapatong ang nakamay sa mesa. Tumingin ako kay Charla ng pinakawalang kunot na tingin. Lumitaw ang imahengang 15 taon ang nakaraan. Noon si Carla, kasama ang kanyang nga kaibigan, na may parehong mapakmataas na hitsura, ay humarang sa akin sa pintuan ng unibersidad. Itinulak niya ang kanyang daliri sa aking mukha, ininsulto ang aking pinakmulan mula sa probinsya. Sinasabing ang isang babaeng suot ng kupas na damit ay mananatili magpakailanman sa pinakamababang antas ng lipunan. Ipinagmamalaki niya na ang kanyang amang Deputy Secretary ng Department of Health ay makapagbibigay kay Daniel ang tiket papuntang Germany, nagbubukas ang landas sa mataas na lipunan. Noon, mahina at walang sanggalang, kaya ko lang itiniis ng tahimik. Ngunit nagbago na ang lahat. Kinuha ko ang pluma at dahan-dahang kinutkot ito sa mesa. Carla, uminom ng tubig. Magpahinga. Umupo. Mahilig ka pa ring magbanta gaya ng 15 taon na ang nakakaraan, hindi ba? Pero tila nakalimutan mong i-update ang impormasyon. Ang iyong amang nagretiro na noong nakaraang taon, at ang kaso ang financial corruption noong panahon ng kanyang serbisyo ay nandun pa rin sa mesa nga investigador. Sa anong karapatang pumasok ka sa aking opisina para maggulo? Napatigil si Charla.
Tinamaan ng aking mga salita ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pamilya. Nawala ang kapangyarihan ng ama. Nagbago ang financial situation ng pamilya. At dahil dun ay naging malamig si Daniel sa kanya kamakailan. Nagpikpik ng ngipin si Carla, nanginginig ang kanyang manakamay. Sinisikap na mapanatili ang natitirang dignidad. Basura ang sinasabi mo. Ordinaryo kang doktora na may suweldo. Ang aking asawa ay isang propesor na may pandaigdigang pangalan. Ang malilit na hindi pa kakaunawaan sa Germany ay walang kahulugan. Ginagamit ka lang niya para makarating pauwi. Iniisip mo ba na talagang pinahalagahan ka niya? Tumayo ako, umikot sa mesa, at lumapit sa kanya. Isang kalahating ulo na tayo kaysa sa kanya. Direktang tumingin sa kanyang mata at malinaw na sinabi, lubos kayong nakakamali. Ang inyong asawa ay, wala ng anumang halaga, para sa akin ngayon. Kailangan ninyo siyang pigilan, hindi ako. Nabigo kayo sa inyong sariling kasal at ngayon ay narito kayo para gumawa ng eksena ng selos gaya ng isang ignoranteng babay. Dalhin ang inyong asawa sa bahay at ayusin siya doon. At huwag na siyang hayaang aksayahin pa ang aking oras, kung hindi ay tatawag akong seguridad at ilalabas kayo. Humakbang paatras si Carla. Ganap na napigilan ang kanyang kayabangan. Sa galit, kinuha ang bag, lumiko, at nakmadaling lumabas. Sa pag-alis niya, nagbanta siya, hindi kita patatawarin para dito. Ngumiti lamang ako at isinara ang pinto sa kanya. Ngunit hindi natapos ang kwento ni Carla dun. Halos isang linggo ang lumipas, nang mabuksan ko ang pinto ng opisina, muli siyang pumasok. Sa pagkakataong ito, mas agresibo ang kanyang ugali. Ibinato niya sa aking mesa ang isang tumpok ng larawan. Sama ito ay makikita ang aking anak na si Gabriel, nakatayo sa bus stop sa tabi ng kanyang paralan. Nagtagumpay na ngumiti si Carla. Iniisip mo bang maloloko mo ako? Ang batang ito ay 14 na taong gulang. Perpektong akma sa pag-alis ni Daniel. Ipinanganak mo siya para pamilit ang aming pamilya. Kaya't alamin hindi kailanman tatanggapin ng pamilya Cruz ang gayong bastardo. Hindi namin siya kailanman kikilalanin. Tumingin ako sa malarawan, at nagalap ang galit sa aking dibdib. Maaring insultuhin ni Carla ako, ngunit ang pahawak sa aking anak ay pagdaan sa lahat ng hangganan. Binukas ko ang drawer, kinuha ang tablet, pinagana ang video, at itinulak ito patungo sa kanya. Tiknang maigi. Sa video ay makikita ang isang lalaking nakakap na may 3 araw nang gumagala sa tabingang paralan ng aking anak. Iniisip ba ninyo na hindi ko alam na ang inyong detective ay lihim na pumitas ng straw and juice ng aking anak para gumawang DNA test? Nagbayad kayo para subaybayan ng gizang menor de edad at magnakaw e nigahakan yang biologiko material. Kumikindatan si Carla, umiwas ang tingin. Hindi ko alam kung tungkol saan kayo nagsasalita. Hindi ko kilala ang taong iyon. Inurong ko ang tablet. Hindi na kailangan pang aminin. Nakuha ko ang recording mula sa surveillance cameras at nakolekta ang lahat ng datos tungkol sa sasakyan ng taga-subaybay. Ngayong umaga, nag-file ako ng reklamo sa pulisya tungkol sa paglabag sa privacy at banta sa kaligtasan ng bata. Wala nang kapangyarihan ang inyong ama para masamat ito. Maghanda na kayong makatanggap ng supoena. Nagbago kaagad ang mukha ni Carla. Nanggalok ang kanyang maliwanag na namamalba ng ngalabi. Naintindihan niya ng mabuti ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ang kriminal na kaso ngayon ay ganap na siyang makakasirang sa karera at reputasyon. Nagpanik siya at nahulog ang bag. Maria, nakikiusap ako sa inyo. Naging mas mahinahon ang tinik ni Carla. Kumawang siya sa gilid ng mesa. Huwag kayong makreport sa pulisya. Mataas na ang aking karera ngayon. Kung mahalata ito, mawawala ang lahat. Magkano ang gusto ninyo? Makbabayad akong kompensasyon. Tinanaw ko ang nanginginig na babay at naramdaman ko lamang ang mapait na ironya. Pera. Lagi na siyang nag-iisip na ang lahat ay maaring malutas ng pera. Hindi ko kailangan ng kahit isang piso mula sa inyong pamilya. Kung ganon, ano ang gusto ninyo? Madaling tanong niya. Itinuro ko ang isang blankong papel at pluma. Nais ko na umupo kayo, at sariling kamay, ang sumulat na paliwanag. Detalyadong ilarawan kung paano nagpapakumbaba at nagmamakaawa ang inyong asawa sa inyong pamilya para matulungan siya sa grant sa Germany 15 taon na ang nakakaraan. Isulat ninyo, pirmahan, at pag-isipan ko kung babawiin ko ang reklamo. Nagpikpik ng ngipin si Carla. Puno ngahihiyan ang kanyang nga mata, ngunit wala ng ibang paraan. Umupo siya. Kinuha ang pluma. At nagsimulang sumulat. Bawat linya ay kahihiyan para sa asawa na ipinagmamalaki niya ng labis.
Pinanut ko siyang tapusin, pagkatapos ay inilagay ang papel sa safe at malamig na nagutos sa kanya na umalis. Nang magsara ang pinto, nag-iwan akong mag-isa. Ang buong tigas na itinayo ko ay gumuho. Lumukmok ako sa silya, ibinaba ang ulo sa mesa. Ang mga luha na matagal ko nang pinapanatili ay dumanas, binabasa ang aking bata. Ang maalalangang maulang gabi 15 taon na ang nakakaraan ay muli namang dumating. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa ilalim ng tumatagak na bubong ng dormitoryo. Hawak ang nahahating resulta ng ultrasound. Nag-isip ako tungkol sa pag-inom na gamot, pag-alis na maliliit na buhay na iyon, at pagpapatuloy na pag-aaral. Ngunit nang ipatong ko ang kamay sa aking tiyan at maramdaman ang mahinang kilos, naunawaan ko na ang instinct ng isang ina ay mas malakas. Nagdesisyon akong panatilihin ang bata, maging ina na walang kasama, at dalhin ang stigma ngang pagamak. Ang tawag sa telepono ay nagbalik sa akin mula sa mga alaala. Sa screen ay lumitaw ang anak ko si Gabriel. Mabilis kong pinunasan ang luha, nagubo, at sumagot, "Nanay, nagluto na ako hapunan." Ang malinis na tinig ni Gabriel ay tumunog sa receiver. "Paboritong adobo mo ngayon? Makakatapusin ka na ba? Napunong init ang aking puso. Ngayon din, anak, magpapalit lang akong damit at uwi na agad. Meron bang interesting sa school?" "Wala naman, nanay, normal na araw." Nahintay si Gabriel at nagdagdag, "Nanay, nabasa ko sa internet ang balita tungkol sa inyong ospital. Huwag mong pansinin ang sinasabi ang iba, alam ko kung gaano kakaksagawa. Ang mahalaga ay makasama tayo, at masaya ang aming pamilya. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba." Nasurot ang aking ilong. 14 na taong gulang pa lamang siya, ngunit napakamatanda at marunong na niya. Ang kanyang pagsunod at pag-unawa ay ang aking tanging sandigan, ang aking kalasag laban sa sangkruel na mundo. "Salamat, anak ko," ngumiti ako. At sa tinig ko ay narinig ang tunay na kagalakan. "Ilatak mo na ang mesa, kalahating oras lang, nandun na ako." Ibinaba ko ang telepono, tumayo, at hinugas ang mukha. Habang tinitingnan ang aking refleksyon, nakita ko na ang aking tingin ay naging mas matibay kaysa kailanman. Si Daniel at ang kanyang pamilya ay maaring gumamit ng anumang pakana para mapagsamaang ako, ngunit hindi nila maaring makuha mula sa akin ang pinakamahalaga, si Gabriel. Inayos ang kolar, kinuha ang bag, at lumabas. Sa bahay, naghihintay sa akin ang mainit na hapunan kasama ang aking anak. Mabilis na dumilim nung taksibol nang lumabas ako sa paradahan ng ospital, nagsisindi na ang mga ilaw. Inilalagay ko lang ang susi sa pinto ng kotse nang may lumabas na madilim na anino mula sa likod ng sasakyan, humarang sa daan. Si Daniel. Suot ang gray na Amerikano, ang kanyang mukha ay pagod at naksalat. Wala na siyang kahawig sa malupit na internasyonal na propesor noon. Niurakan na ngang maskarang kayabangan matapos ang aking speech sa conference room. "Maria, pakiusap. Bigyan mo akong 5 minuto." Puno ng karongrongan at pakiusap ang kanyang tinig. Ibinaba ko ang hawak ng pinto at tumindigan ng matuwid. "Professor Cruz, wala kaming anumang personal na usapin. Layuan ang daan." Naghihintay sa akin ang aking anak. Nang marinig ang pagbanggit sa anak, ibinaba ni Daniel ang kanyang nga mata. Ang batang iyon, siya ang akin. "Oh, nalaman ni Carla. Bakit hindi mo sinabi sa akin noong nabuntis ka? Kung nalaman ko, hindi sana ako umalis." Natawa ako. Ang mapait na tawa ay kumakalat sa walang taong paradahan. "Napakahusay ninyo sa paglalaro ngang papel ngang biktima. Talagang hindi kayo alam, o sinadya ninyong isara ang nga mata at tainga para hindi kailangang tumanggap ng responsibilidad? Nun ay iniwan ninyo ako dahil hindi na ako kapaki-pakinabang. Si Carla ay makapagbibigay sa inyong pera, katayuan, tiket papuntang Germany, habang ako isang mahirap na estudyante ay isang pasan lamang sa inyong landas tungo sa tagumpay." Humakbang pataas si Daniel, sinisikap na magpaliwanag. "Hindi ganun. Pinilit ako ng aking ina. Inilagay niya ako sa pagitan ng pagpili pamilya o ikaw. Wala akong ibang pagpipilian." Itinaboy ko ang kanyang kamay. "Pinilit kayong inyong ina? Sagutin ninyo ako. Sino ang nagtip ngang nakakahiyang kasunduan para sa pagpapalaglag? Ang inyong ina ay isang simpleng babay mula sa probinsya. Hindi siya nakakaalam ng computer. Kayo ang nahanap ng template sa internet. Kayo ang nagtype ngang bawat salita, nagprint nito, at duwak na nagtago sa kanyang likod para ihagis ito sa akin. Duwak kayo hanggang sa buto. Ang aking nasalita ay gayang dago ngang malaking martilyo." Napatigil si Daniel. Nahulog ang maskara ngang karangalan, inihayak ang pagkamakasarili at kabastusan na tinataguan niya sa loob ng 15 taon.
Hindi na siya makasalita para ipagtanggol ang sarili. Nanginig ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang lumugmok sa malamig na asfalto na paradahan. Tinakpan ni Daniel ang kanyang mukha gamit ang makamay at nagsimulang umiyak. Pakiyak ng isang matandang lalaki na puno ng pagkabigo at pagsisisi. Ngunit ang mga luha ng isang traidor ay labis ng huli. Hindi nila mabubura ang mga gabing nahuhugas akong pinggan salami, at hindi nila maaring punan ang kawalan ng isang ama sa buhay ng aking anak. Malamig na lumiko ako, sumakay sa kotse, sinimulan ang makina, at nagtuloy sa pintuan, iniwang mag-isa siyang umiyak sa dilim. 3 araw pagkatapos ng insidente sa paradahan, sumabog ang bagong bagyo sa aking opisina. Sa pagkakataong ito, naghanda si Carla. Maaga pa sa umaga ay puno ng ang pasyente ang koridor. Biglang nabuksan ang pinto ng opisina. Nagmadaling pumasok si Carla. Nagwawagaywe na makapal na poldar. Hindi siya nag-isa kasama niya ang ilang mga kamag-anak at isang abogado sa itim na suite. Agad na nagtipon ang karamihan sa koridor sa pintuan. Marami ang kumuhang telepono at nagsimulang mag-record. Ibinaba ko ang pluma at tahimik na tumingin sa kanila. Maria Santos, malakas na sinabi ni Carla habang binabayong ang folder sa mesa. Basahin mo ito. Ito ang resulta ng DNA test sa pagitan ang aking asawa at ang iyong anak, na inilabas ang direktor ng Genetic Center. 99% match. Itatanggi mo pa ba? Hindi ko man tinanaw ang papel. Hindi ko kailanman tinanggihan na ang aking anak ay anak ni Daniel. Ang tanong ay bakit ninyo dinala ito dito? Ngumiti si Carla. Ang kanyang makamandak na tinig ay dinisenyo para marinig ng lahat. Lihim kang nanganak at itinago ito ng 15 taon. Ang iyong layunin ay maghintay hanggang yumaman ang aming pamilya at maging sikat ang aking asawa para pamilit siya gamit ang bata. Kaya, alamin ang gayong manananggol tulad mo ay hindi makakakuha ngahit isang piso mula sa pamilya Cruz. Ang batang iyon ay walang karapatang lamana. Ngumiti ako, at ang aking ngiti ay naguguluhan kay Carla. Kinuha ko ang folder at ibinato ito pabalik. Kumakalat ang pahina sa sahig. Carla, labis na ang inyong pagtingin sa pamilya ng inyong asawa. Inisip ba ninyo na si Daniel ay isang gintong minahan na nais kong samantalahin? Alam ba ninyo kung ano ang ginagawa ng inyong bantok na propesor sa Germany? Nagulat si Carla at sinisikap na palitan ang paksa. Huwag kang lumihis, tungkol sa iyong pamilit ang usapan. Tumayo ako at malinaw na nagsalita, si Daniel ay ganap na inaalagaan ng inyong pamilya. Nang magsimulang makaroon ng problema ang inyong amang may investigasyon at tumigil ang pondo, inangkin niya ang pondo ng research fund ng universidad para sa personal na gastos. Nakaroon pa siya ngang relasyon sa isang estudyante para kumita ng paramula sa kanya. Ang disciplinary case laban sa kanya sa Germany ay nananatiling aktibo pa rin. Maaari ko pong hilingin sa makatrabaho na ipadala sa inyo ang kopya. Iniingatan ninyo ang sakim na taong ito ng may bulok na kaluluwa gaya ng kayamanan. Sa anong karapatang iniisip ninyo na kailangan ko ang pera mula sa bangkroteng walang kahihiyang ito? Ang aking masalita ay gaya ng malamig na tubig na ibinuhos sa lahat. Nagastos ang karamihan sa labas ng pinto. Nagsimulang mag-usap-usap ang Matao tungkol sa moral na karakter ng internasyonal na eksperto. Ang abogado ni Carla ay nalito at humakbang paatras. Nakatayo si Carla, nakabukas ang bibig, namumula ang kanyang mukha pagkatapos ay naging maputla. Itinuro niya ako at sinabi ng may nanginginig na tinig, nanlalait ka ba? Ang aking asawa ay isang marangal na tao. Nanlalait man o hindi, tanungin siya ninyo mismo, malamig ang aking sagot. At pakinggan ninyong mabuti. 15 taon na ang nakakaraan, sarili ko ang nanganak at sarili ko ang nagpalaki ng aking anak. Nagdadala siyang aking apelido at walang anumang kaunayan sa inyong angkan o sa inyong marurumhang ari-arian. Hindi ko kailanman humingi at hindi ko hihilingin sa inyong kahit isang piso ngang sustento. At ngayon, mangyari lang na umalis kayo kasama, ang inyong kasamahan mula sa aking opisina. Huwag ninyong pilitin akong tumawag ng seguridad at gumawa ng report ng paglabag sa kayusan. Napatigil si Carla sa lugar, nawala ang lahat ng kanyang agresyon. Ang katotohanang nahayag, sa harap ng lahat ay hindi nagpahintulot sa kanyang kahit isang pagkakataon para itago ang kabiguan ng kanyang kasal. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang makamay at nagmadaling lumabas sa karamihan. Ang kanyang magkasama ay nagmadali rin. Umupo ako, nagbuhos ng basong tubig, at tinawag ang susunod na pasyente. Mabilis na kumakalat ang video ng eskandalo sa aking opisina sa social media. Nang gabi, tinawag ako ng direktor.
Nagbuhos siya sa akin ng tesa at mahinahon ngunit matatak na minungkahi na maging mas matimpi at resolbahin ang nga personal na problema para hindi maapektuhan ang reputasyon ng ospital. Tumango ako, tiniyak na nagtatanggol lamang ako, at hindi ko pahayagang magpatuloy ito. Nagsimulang besigin ni Daniel ako gamit ang mahuling pagsisikap ngang pagsisisi. Tuwing umaga, may naghihintay na malaking buket ngang rosas at mamahaling agahan sa aking mesa. Sa mga sulat, nakikiusap siya para sa kapatawaran, at hinihiling na payagan siyang maging ama. Hindi ko nababasa ang kahit isa itinatapon ko ang lahat sa basurahan. Ang mga material na handok na iyon ay para sa akin ay peke lamang na palabas. Nang hindi na makapalapit sa akin sa ospital, lumipat ang atensyon ni Daniel kay Gabriel. Natakpuan niya ang paralan nito. Nang Biyernes. Nang lumalabas si Gabriel kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa pintuan, lumapit si Daniel sa kanya. Nakasuot siyang kulubot na polo, sinisikap na magmukhang pala kaibigan. Gabriel, tapos na ba ang klase? Pumunta tayo kahit saan kumain. Sinikap niyang haplusin si Gabriel sa ulo. Humakbang paatras si Gabriel. Matangkad, payat, kamukha ko, ngunit may mas matibay at mas malamig na tingin. Tinignan niya si Daniel mula ulo hanggang paa. Magandang hapon, at sa naman ay nakameli kayo nautaw. Nalito si Daniel? Hindi, isang matandang kaibigan akong iyong nanay. Alam kong mahilig ka sa chicken wings. Halika, mag-usap tayo. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Kinulong ni Gabriel ang kanyang bag sa katawan. Alam ko kung sino kayo. Hindi kailanman nagtaguan ang nanay sa akin ng anuman. Kayo ang lalaking umuan sa kanya sa pinakamagalang na sandali. Nagulat si Daniel. Hindi niya inaasahan ang ganito katatak na salita mula sa isang 14 na taong gulang. Gabriel, pakinggan mo ako. Mayroon akong nga dahilan. Hindi ko alam ang tungkol sa iyo. Ngayon bumalik ako para ayusin ang lahat, alagaan kayo. Ako ang iyong ama. Huwag ninyong bikasin ang salitang iyon, patay-patay na sinabi ni Gabriel. Mayroon akong isa lamang nanay. Mula sa simulang aking buhay, hindi natulog ang nanay ng gabi-gabi nang nakasakit ako. Tinuruan ako nanay na magbasa. Nagtrabaho ang nanay sa ulan para makabili gatas para sa akin. Nasaan kayo nang mahirap ang buhay niya? Nasaan kayo nang tinutukso ako sa paralan dahil wala akong ama? Kayang-kaya ngang nanay ng mag-isa, at ngayon ay mayos ang aming buhay. Pakiusap, huwag kayong makialam sa amin. Sinabi niya ito, lumiko si Gabriel at umalis kasama ang kanyang nga kaibigan, ni minsan ay hindi lumingon. Nanatiling nakatayo si Daniel sa gitna ng karamihang nga estudyante. Ang masalita nga niyang anak ay gayang libo-libong karayom na tumimo sa kanyang puso. Naunawaan niya na ang ilang pagkakamali ay hindi maaring tubusin ngang nga paumanhin o mamahaling regalo. Nang gabing iyon, habang tinutulungan ko si Gabriel sa matematika, nagtunok ang isang hindi kilalang numero mula sa ibang rehiyon. Sumagot ako at narinig ang pamilyar na makamandak na tinig. Ang ina ni Daniel. Ang kanyang tono ay kasinlakit at kasing kamandag ng 15 taon na ang nakakaraan. Maria, huwag mong isiping dahil nanganak kang anak ay magagawa mo ang gusto mo. Ang aming angkan ay hindi tatanggap ngang gayong walang hiyang tulad mo. Pinipigilan mo si Daniel na makita ang kanyang anak. Gusto mong sirain ang aming pamilya? Magayos ka at dalhin ang batang iyan para makilala ang kanyang nga kamag-anak, kung hindi ay pupunta ako at maghabla sa iyong kidnapping ng bata. Lumabas ako sa balkonahe para hindi marinig ni Gabriel. Iwan ang inyong nga banta. Nakalimutan na ba ninyo na dala ninyo sa akin ang kasunduan para sa pagpapalaglag? Ang papel na iyon at ang inyong mega-insulto ay nandito pa rin sa akin. Gusto ba ninyong lumabas sa korte? Ipapakita ko sa korte ang dokumentong iyon, at malalaman ng lahat ng inyong kamag-anak kung gaano kayo kalupit sa isang hindi panay sa siling bata. Tingnan natin kung sino ang mananalo, ang batas o ang sismis ng tao. Isang katahimikan ang bumaba sa kabilang dulo ng linya. Naunawaan niya na wala siyang karapatang kahit isa sa apo na minsan pa niyang tinanggihan. Ibinaba ko ang telepono at binalisa ang numero. Sa susunod na umaga, kakaibang kapaligiran ang nagari sa departamento. Ang madoktor ay nag-usap-usap, nakatingin sa kanilang magka-telepono. Lumapit sa akin ang head nurse. Dr. Santos, nakita na ba ninyo ang mensahe ni Professor Cruz sa aming group chat? Binuksan ko ang messenger. Nagpost si Daniel ngang mahabang sulat. Dun ay pampublikong kinilala niya ang lahat ng kanyang nga pagkakamali 15 taon na ang nakakaraan kung paano siya duwak na umuan sa isang buntis na babae para sa karera,
kung paano siya nakikinabang mula sa pamilya ng kanyang asawa. Kinilala rin niya ang kanyang profesional at etikal na paglabag sa Germany. Sa katapusan ng sulat, inihayag niya na alis siya sa posisyon ng imbitadong propesor, lalabas sa medikal na asosasyon, at kanselahin ang kontrata sa ospital. Sumulat siya na kailangan niya ngang panahon para pagnilayan ang kanyang buhay, at hiniling sa lahat na huwang hatulan ako at ang aking anak, dahil ang nag-iisang karapat-dapat na parusahan ay siya. Ang mensahe ay naktulot na alon ng kareaksyong. Wala pang inaasahan na ang ganitong kagalang-galang na eksperto, ay sarili niyang sisibat ng lahat ng kanyang maskara. Binasa ko ang sulat ng hindi nagbabago ngang ekspresyon. Para sa akin, ang kanyang ngapaumanhin ay paraan lamang para mapagaan ang kanyang sariling konsyensya. Ang magpatawat man o hindi iyon ay aking karapatan. Nang gabi, matapos ang huling operasyon, lumabas ako sa koridor. Naghihintay si Daniel doon. Kakilakilabot ang kanyang hitsura. Basag-basag na Amerikano, hindi pa nababalbasan, nagsalat ang mga mata. Maria, ginawa ko ang gusto mo. Sinabi ko ang buong katotohanan, isinalimbay ko ang lahat. Nag-file si Carlang diborsyo. Wala na akong anuman ngayon. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ang lahat. Payagan mo akong maging ama. Huminto ako ng 1 metro ang layo mula sa kanya. Nagkakamali kayo, Daniel. Hindi ninyo ito ginawa para sa amin. Ginawa ninyo ito dahil nawala na ang kontrol ninyo sa inyong buhay. Gumuho ang inyong kasal, gumuho rin ang inyong karera sa Germany. Bumalik kayo dito na naghahanap ng ilusyonaryong paggalang. Ngunit nang sibakin ko ang inyong maskara, naunawaan ninyo na wala na kayong mahawakan. Nagsesori kayo para sa pagpapatawad na makatulong sa inyong maramdaman ang ginhawa. Ngunit hindi ako obligadong bigyan kayo ng kapayapaan ng isip. Kung talagang gusto ninyong matubos ang inyong kasalanan, pumunta kayo sa inyong anak, humingi ng tawad sa kanya. Kahit tanggihan niya kayo, kailangan ninyong tiisin. Iyon ang presyo ng pagtubos. Lumiko ako at umalis, iniwang mag-isa siya sa walang taong koridor. 1 linggo pagkatapos ang pag-usap na iyon, bumalik ang aking buhay sa tahimik na agos. Nang umaga isang araw, tumunog ang telepono mula sa hindi kilalang numero. Si Daniel ito. Sa background ay maririnig ang tunog ng medikal na kagamitan. Maria, paumanhin sa pagkagambala. Ang aking ina. Nakasakit siya dahil sa lahat ng skandalong ito. Pumunta siya sa makamag-anak sa Cebu, at doon siya nakaroon ng malawak na stroke. Nasa ICU siya. Sinasabi nga doktor na halos wala ng pag-asa. Patuloy siyang tumatawag sa iyong pangalan at sa pangalan ni Gabriel. Maari ka bang pumunta? Nakikiusap ako sa iyo sa huling pagkakataon. Tumahimik ako. Lumitaw sa isip ko ang larawan ng malupit na babae na humagis ng papel sa akin. Ang galit sa kanya noong minsan ay nagbigay sa akin ng lakas. Ngunit ngayon, nang marinig kong namamatay na siya, hindi ko naramdaman ang kagalakan o pagkatuwa blanko lamang. Ang kamatayan ay nahugas ang lahat ng panlalait. Nagdesisyon akong pumunta hindi para sa kanya, kundi para isara ang aking nakaraan. Iniwanan ko si Gabriel sa bahay, nag-leave ng 2 araw, at lumipat papuntang Cebu. Sa ospital, sa koridor ng ICU, nakaupo si Daniel, yumuyukong tulad ng ngapunong sigo sa bagyo. Nang makita niya ako, biglang tumayo. Salamat sa pagdating. Nagsuot akong sterile na bata at pumasok sa silid. Ang ina ni Daniel ay nakaratay sa gitna ng wire at tubo, payat at pagod. Nang makita niya ako, napayak siya. Ang kanyang kamay ay umaabot sa akin, at mula sa kanyang lalamunan ay may lumalabas na mga tunok na hindi maintindihan. Tahimik na hinawakan ko ang kanyang malamig, butot balat na kamay. Hindi na kayo kailangang humingi ng tawad, sinabi ko. Isa rin akong ina, at naintindihan ko ang inyong hangaring protektahan ang inyong anak. Ang inyong maginawa ay malupit, ngunit ito ay insting ng isang nanay. Natagal ko nang tiniis ang galit na iyon. Ngayon narito ako para bitawan ito. Hindi ko na kayo kinamumuhi. Umindayok ang kanyang kamay. Ang aking mga salitang pagpapatawad ay naging kalayaan para sa kanya. Sa labas ng salamin, nakatayo si Daniel at umiyak. Nang gabing iyon, inihatid ako ni Daniel sa paliparan. Sa taksi, sinabi niya. Nang makita ko kung paano mo tinatrato ang aking ina, naunawaan ko kung gaano ako kadamot at makasarili. Itinayo mo ang kadakilaan sa maguho na iniwanan ko. Natapos na ang lahat, sagot ko. Wala tayong utang sa isa't isa. Alam ko. Hindi ko na kayo abalahin.
Ngunit mayroon akong huling kahilingan. Payagan mo akong magpadala ng magasulat kay Gabriel. Hindi ko inaasahan na tatawagin niya akong ama. Nais ko lamang ibahagi sa kanya ang aking mga pagkakamali para hindi na niya ito maulit, tumango ako. Iyon ay inyong karapatan. Ang tanggapin man o hindi karapatan ni Gabriel. Bumaba ako mula sa taksi at hindi lumingon habang papasok sa paliparan. Ang lumang kabanata ng aking buhay ay isinara na. Nang makabalik sa Maynila, natuklasan ko na namatay na ang ina ni Daniel. Nag-file si Charlang diborsyo, na inangkin ang lahat ng ari-arian, na sinisisi si Daniel ngang pagkakaroon ng anak sa labas ng kasal at ng pagtataksil. Pumunta sa akin ang abogado ni Daniel. Humingi siya ngang ebidensyang nakapagpalaki ako ng mag-isa sa aking anak para maprotektahan si Daniel mula sa maling akusasyon sa korte. Ibinigay ko sa kanya ang kopya ng birth certificate ni Gabriel kung saan blanko ang tsolum na ama at ang ngaulat ng nga skandalong ginawa ni Carla. Ibinigay sa akin ng abogado ang isang teseke ng malaking halaga sustento para sa 15 taon. Ito ang lahat ng nakolekta niya bago na-freeze ang mga account, sinabi niya. Tinanaw ko ang tseke at itinulak ito papalayo. Sabihin sa inyong kliyente na ang aking anak ay hindi isang produkto na maaari niyang gamitin para payapain ang kanyang konsyensya. Nang kailangan namin ng pera para sa gatas at gamot, wala siya. Ngayon ay kayang-kaya na naming mag-isa. Kung talagang nais niyang makabuti para kay Gabriel, kunin niya ang perang iyon at simulan ang isang bagong marangal na buhay para hindi mahiya ang aking anak sa kanya. Umalis ang abogado. Naramdaman ko ang napakalaking ginhawa. Tinupat ni Daniel ang kanyang salita, ngunit sa aming mailbox ay nagsimulang lumitaw ang nasulat na may label na para sa aking anak na Gabriel. Sa una ay hindi binabasa ni Gabriel ang ito. Malamang ay paumanhin lang ang laman, sinabi niya. Ang pagtakas ay hindi nakapag-alis ng galit, anak, sinabi ko sa kanya. Ilang araw pa katapos, nang nagtatrabaho ako ng night shift, binasa ni Gabriel ang nasulat. Si Daniel ay hindi nagbibigay ng dahilan. Sumulat siya tungkol sa kanyang kabataan, sa bulak na pagnanasa na makawala mula sa kahirapan, sa kaduwagan at manggakakilakilabot na pagkakamali. Bawat sulat ay isang aral, isang babala. Nang umaga, nahihintay si Gabriel sa akin. Nanay, sa darating na linggo ay 49 na araw mula nang mamatay ang lola. Gusto ko puntahan ang pagunita sa Cebu. Nabasa ko ang makasulat. Naintindihan ko na ngayon. Ayaw kong lumaki na may galit sa puso. Magalay akong kandila at may sasabihin ako sa kanya. Lumago ang aking anak. Natuto siyang magpatawat isang bagay na ginugol kong 15 taon para matutunan. Lumipas ang halos isang taon. Pumasok si Gabriel sa isang prestihiyosong science high school. Nagpatuloy ako sa aking trabaho. Isang maginaw na umaga, bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Daniel. Anino na lamang siya ang dati niyang sarili na kasumbrero, payat, maputla. Tahimik niyang inilagay sa harap ko ang folder ng mga resulta ng MRI. Pasensya na sa muli pang pagkagambala, mahinahon ang kanyang tinik. Matindi ang aking sakit ng ulo at mga pulikat. Tinanggihan akong operahan ng oncology center. Masyadong malaking panganib. Ipinasok ko ang disk sa computer. Lumitaw sa screen ang madilim na mansa. Glioblastoma. Isang napakalaking maligno na tumor na malalim na tumaon sa utak, direkta sa tabingang Broca Speech Center. Napakabigat ng inyong kalagayan, propesyonal na sinabi ko. Nang walang operasyon, kamatayan sa loob ng ilang buwan. Sa operasyon, 90% posibilidad na mawala ang pananalita o manatiling vegetative state. Alam ko, tumango siya. Hindi ako natatakot sa kamatayan o kawalan ng salita. Pumunta ako sa inyo dahil nagtitiwala lamang ako sa inyong nga kamay. Pakiusap, operahan ninyo ako. Ipinakatiwala ko ang aking buhay at ang aking tinig sa inyong makamay. Ang taong naging pinakmulan ngang napakaraming kirot ko ay ngayon ay nagtitiwala sa akin ng kanyang buhay. Maari ko itong harapin, sagot ko. Ngunit naiintindihan ba ninyo na kung makaroon ng komplikasyon, ako rin ay maaring masangkot at mawala ang lisensya. Kaya ipinasa ko ang inyong kaso sa buong ospital na konsulta. Kung payagan konseho at pipirmahan ninyo ang kasunduan sa lahat ng panganib, ako ang mag-opera. Ang etikal na propesyon ay hindi ako maaring tumanggi, ngunit ang batas ay higit sa lahat. Sumasang-ayon ako sa lahat. Basta ang inyong magkakamay ang humawak ng scalpel. Isang araw bago ang operasyon, dumating si Gabriel para bisitahin si Daniel. Nagdala siyang sabaw na kanyang niluto. Naupo silang tahimik. Pinakain ni Gabriel si Daniel gamit ang kutsara. Umiyak si Daniel.
Ang galit ay nagbigay daan sa pagmamahal ng dugo. Alas 6 ng umaga, nag-alap ang mailaw sa operating room isa. 4 na oras na ang lumipas ng operasyon. Nakarating na ako sa koreng tumor, kung saan nakakabit ito sa manerve ng pananalita. Sa sandaling iyon, isang kaisipan ang dumaan sa aking isip, isang karagdagang hiwaeng 2 mm, at maalis ko ang lahat ng cancer cells, ngunit mananatili siyang pipi magpakailanman. Wala sinuman ang makakapagsisi sa akin. Magiging perpektong legal na paghihiganti iyon. Umindayok ang scalpel sa aking kamay, ngunit agad ko itong napatigil. Naalala ko si Gabriel na nagpapakain sa ama gamit ang kutsara. Tao siya, isang taong minsan mong inibig, at siya ang nagbigay sa akin ng buhay. Narinig ko sa isip ko ang nasalita ng aking anak. Ako ay doktor. Hindi berdugo. Binago ko ang taktika. Sa halip na putulin, dahan-dahan akong nag-alis ng tumor milimeter bawat milimeter mula sa mga nerve fiber. 2 oras pang maikting na trabaho, at ang huling fragment ng tumor ay naalis na. Ang bandal ang mga nerve ay buo pa rin. Tagumpay ang operasyon. Nang gabi, nagising si Daniel. Nang pumasok kaming ni Gabriel, binuksan niya ang mata, tumingin sa amin, at bumubulong ng salamat sa inyong dalawa. Mahinahon ang tinig, ngunit malinaw. Hindi niya nawala ang pananalita. Gumawa akong tala sa kanyang rekord. Matagumpay ang operasyon. Isa buhay ang natitirang buhay ng may dignidad. Lumabas ako sa silid. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko kung paano hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Daniel at nagbubulong ng isang bagay. Isang nahuli. Ngunit mainit na pagtitipon. Ngumiti ako, tinanggal ang puting bata, nagbihis, at lumabas ng ospital. Maliwanag na nagliliwanag ang taksibo na araw, nagpapalayas ng lamig. Iniwan ang scalpel sa sterile na tray. Alam ko na talagang tinanggal ko ang tumor ngalit na nagpahirap sa akin ng 15 taon. Sa unahan langit lamang. Malaya, marangal, at walang hangganan.